Hello mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! So, sa video ko ngayon mga ka-blessings ay isi-share ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon or kung paano mag-request ng GCash card. So, bali itong isi-share ko sa inyo ay based on our experience. So, dati meron ng GCash card yung asawa ko pero nagkaroon ng problema kaya kailangan na naming mag-request ng panibago niyang GCash card kasi nga nagpapadala ako sa asawa ko para sa pamilya namin through GCash sa kanyang GCash number. So, of course, mas maganda kung meron din siyang GCash card kasi para dun na din niya i-withdraw. Okay? So, meron dalawang klase ng GCash card. So, merong GCash Mastercard at saka GCash Visa card. So, aalamin natin kung ano nga ba yung pinagkaiba nila. So, ito yung sample ng GCash Visa card. Then, ito naman yung GCash Mastercard. So, basahin muna natin na. So, yung pagkakaiba daw ng Visa at saka sa Mastercard, overall, yung Visa card daw ay generally offer slightly stronger travel-related benefits and protections. So, may kinalaman siya sa travel at kung ano-ano pa. Then, sabi dito, GCash Visa card is a physical prepaid debit card linked to your GCash account, allowing you to make payments at over 100 million merchants worldwide and withdraw cash from ATMs. It is available only to fully verified GCash users. Nabubulol ako. So, of course, kung kukuha kayo ng GCash card, dapat fully verified muna yung inyong GCash account. Kasi kapag fully verified yung inyong GCash account, lahat ng mga pwede nyong ma-access ay ma-access nyo. So, yung GCash Visa card, pwede siya for a global payment. Ayan, basahin nyo na lang. Pwede nyo ring i-screenshot. ATM withdrawal, secure access, no monthly fees or maintaining balances, no foreign exchange fee, EMV chip. So, ano siya, wala siyang maintaining balance. So, kahit mag-zero balance man yung GCash card nyo, okay lang. Yan. Then, ito pa, yun nga, pwede siyang gamitin para mag-withdraw ng pera, magbayad gamit yung GCash, laman ng GCash card nyo, magbayad through online shopping, through online kung dun kayo mamimili, no monthly fees. So, wala siyang maintaining balance, wala din tayong binabayaran every month na ganyan-ganyan, kung ano-ano pa, walang ganon. So, sa mga application din, pwede nating magamit yung ating GCash card, ayan, and design also. Ayan, so, yun, tapos na to kanina. So, GCash Mastercard, GCash now exclusively offers a GCash card powered by Visa. So, dati, yung ini-issue dati, mga ka-blessing, ay GCash Mastercard. Pero ngayon, kapag mag-request tayo, ang marireceive natin ay yung bago na, yung GCash Visa card. So, bali, ito na yung updated mga ka-blessing. Bali, before GCash Mastercard, pero ngayon GCash Visa card na. Ito na yung updated. So, kung magre-request kayo, yung marireceive nyo ay GCash Visa card. Okay? So, una, ito pala, bago tayo mag-proceed, make sure na may laman yung GCash nyo. At least 250. Kasi 250 yung bayad. Pero, hindi ko lang alam sa ibang lugar mga ka-blessings kasi merong shipping fee para sa pag-deliver. I-deliver sa inyo kung nasaan kayo. So, nakadepende siguro. Kung mas malayo, mas malaki yung shipping fee. Kung mas malapit, mas maliit. So, at least 250 and above yung i-ready nyong pera sa inyong GCash. 250 below, hindi na possible. Okay? So, una, open natin yung ating GCash application. Ayan. Then, may mga times na hindi nyo directly na open yung inyong GCash app. So, may times na nangyayari yun sa akin mga ka-blessing. So, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa Play Store app.
then search nyo GCash, then click nyo yung open. So dito ko na siya na-open. Tingnan nyo sa taas, checking na siya. Yan, then kapag lumabas to sa inyo, click nyo lang yung okay. Click nyo lang dito, pwede nyo i-click yung only this time or while using the app. Ayan. So, it's up to you kung gusto nyo rin na ayaw nyo. So, click nyo yung don't allow. So, ako yung palagi kong kiniklik is while using the app. Yan yung palagi kong kiniklik. Then, ito, ina-allow ko lang. Ayan, allow. Then, ayan na. Dito, i-type nyo yung inyong GCash number. So, ito mga ka-blessings. Kung sino yung kukuha ng GCash card, sa kanyang GCash number at mga informations yung ilalagay nyo dito. Kasi mamaya, meron tayong mga fill upan. So kung sino yung gustong kumuha ng card, sa kanyang informations yung ilalagay. Okay? So after natin i-type yung ating GCash number, magsisend ng OTP si GCash sa ating messages. So tingnan nyo yung inyong message. Then, i-type nyo dito yung 6 digits OTP. Then, after nyo i-type, automatic na yan mag-go. Then, click nyo lang yung no thanks. Then, i-type nyo yung inyong PIN ng inyong GCash. Then, pag lumabas to sa inyo, click nyo lang yung I want to register this phone. Then, click nyo yung next. So, dito, magsi-selfie tayo. Pag sinabing scan your face, focus nyo lang yung face nyo. Diyan sa circle, higit na yung mukha nyo. Buong mukha dapat nakikita. Then, focus lang, wag malikot. Then, pag sinabing blink your eyes, i-blink nyo yung mata nyo ng isang beses. Ikisap nyo. Yan. Then, after nyan, okay na. So, click nyo lang tong skip for now. Yan. Then, ito na yung process para mag-request ng GCash card. So, tulad nga ng sabi ko kanina, may laman yung inyong GCash at least 250 and above. Next, click natin yung profile nasa baba, sa may right side, sa gilid. Then, click natin yung My Link Accounts. Then, ulitin ko pagkatapos ng profile, click natin yung My Link Accounts. Click natin yung GCash card. Then, scroll lang kayo ng konti. Click nyo yung order a card. Then, click nyo tong send me a card. Then, ito makita nyo 250. So, then sa taas nakalagay na yung name. Then, yung sample ng itsura ng card na may pangalan yung nakalagay. Yung amount. Then, click next. Then, dito, ito yung mga informations na pifill upan natin. Like yung ating full name, mobile number. So, yung mobile number na ilalagay nyo ay yung inyong GCash number. Okay? Then, delivery address. So, kung nasaan kayo ngayon, yun yung address na ilagay nyo. So, ang advice ko mga ka-blessings, kung saan kayo nagtatrabaho ngayon, especially kung most of the time, andun lang kayo sa trabaho nyo, bali, ang ilalagay nyong address ay yung address kung saan kayo nagtatrabaho. Kasi yun, diba, usually kapag mga company, madali lang hanapin, especially kung kilalado yung company mo. So, yun na lang yung ilagay mo. Especially kung wala kang kasama sa bahay na pwedeng pakisuyuan, yung company name na lang yung ilagay mo. Yun yung ginawa ko sa asawa ko mga ka-blessings. So, kung saan siya nag-work, yun yung address na nilagay ko. Kaya mabilis niya ring nakuha. Kasi saktong-sakto may duty siya, yun pa yung time na dumating yung card. Kasi 'di ba minsan, hindi naman natin na-detect kung kailan darating yung mga order natin. Kaya ayun. So yung in-address ko, yung company niya kung nasan siya nagwo-work, kaya mabilis niya lang ding nakuha. Mabilis lang din nahanap ng rider yung address niya. Then, ito merong arrow down. Yan yung pagpipilian. Piliin nyo na lang yung inyong province, city, municipality, barangay, zip code, ayan yung mga dapat nyong alamin. Kompleto dapat yan. Province, city, barangay, zip code, house number, kung walang house number, yung street, ayan. Kung walang street, basta kung anong barangay, yan yung ilagay nyo. I-same nyo na lang din, kung ano lang yung address na meron dyan.
Then yung landmark. Yung landmark, ito yung kung ano yung kilalang building na malapit sa inyong address. For example, sa bahay nyo, may malapit na Pure Gold. So, yun yung ilagay mo. Lagay mo, Pure Gold, Batangas. Kung ano yung malapit na landmark o kilaladong lugar, pasyalan, kainan, yun yung ilagay mo. Kasi isa yung way para mabilis mahanap ng rider yung address mo. Okay? Then, after mong ma-fill upan lahat, click na natin yung next. So, bago mo i-click yung next, i-review mo muna kung wala bang mali. So, kung okay na, i-click mo yung next. So, dito, lalabas lahat ng mga informations na in-input mo. So, ito, sample lang to. Ngayon, kung meron ka palang maling nalagay, andyan sa taas may nakalagay, edit details. So, pwede mo yung i-click at i-edit mo or ulitin mo yung maling nalagay mo. Then, pag okay na, click mo din ulit yung next. Then, dito na tayo. So, nakalagay dito, GCash card, 185. Then, delivery fee, 65. So, yung card pala, 185 lang. Tapos, yung delivery fee or shipping fee is 65. Kaya, naging 250. Kaya, siguro, nakadepende rin sa lugar kung nasaan kayo. Siguro kung mas malayo, mas malaki ng konti yung delivery fee. Pero yung GCash card siguro, ang pagkakalam ko, ano siya, maintain lang siya na 185. Yung delivery fee lang siguro yung nag-a-adjust, like lumalaki or lumiliit. Depende kung nasaan tayo. Okay? Then, i-click natin yung I understand, yung kanilang rules. Then, click confirm. Then, lalabas tong ganito. Then, click pay 250. Then, after nyan, processing na. Then, pwede nyo i-click yung download para meron kayong resibo na katunayan lang na nagbayad kayo. Then, after nyan, ito na. Yan na, processing na. Yung kanina nga to, naulit lang. Then, click nyo lang yung confirm. Yan. Same nito. Pay yan. Same lang yan sila. Yan. Confirm. After ng confirm, ito na siya. May nakalagay na order successful. So, sabi dito, kapag NCR, 4 to 6 days. Kapag Luzon, 6 to 8. Visayas and Mindanao, 8 to 10. Bago dumating sa inyo. So, sa asawa ko mga ka-blessings, wala pang 1 week. Dumating na kaagad yung kanyang Visa card. GCash Visa card. Wala pang 1 week. So, nasa Pampanga siya ngayon. Nasa Luzon. So, click nyo lang yung okay. Then, ito na. Less than a week, dumating na yung GCash card ng asawa ko. So, yung bagong GCash card ngayon ay yung tinatawag na GCash Visa card. Ito na yung updated. Hindi na sila nag-i-issue ng GCash Mastercard kasi outdated na yon. Ano na yun siya? Hindi na yun updated. So, ito na. Ayan na. Sinend lang sa akin ng asawa ko. Ayan yung GCash Visa card. Ganyan lang yung itsura niya. Tapos may nakalagay na name sa harapan. Yung pangalan nyo. Then, ito yung sa likod. Ganyan siya. Then, nag-selfie yung asawa ko. So, anyway, ayun lamang po yung aking video sa ngayon, mga ka-blessings. At kung meron pa kayong mga katanungan, ay i-comment nyo na lang sa baba. Sana po mga ka-blessings ay huwag nyo pong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. So, meron akong babasahing quote sa inyo mga ka-blessings. So, sabi dito, wait lang ha. Sabi dito, don't waste your energy to fear. Use your energy to believe, learn, create, and grow. And if you want to be happy, always have zero expectations of others. Anyway mga ka-blessings, pagpasensyahan nyo na kung medyo maingay kasi yung ka-roommate ko, meron din siyang kausap. So, sabi dito, wag daw nating sayangin yung ating energy, yung ating enerhiya para lang matakot na lang lagi. So, instead na matakot, gamitin na lang natin yung energy natin para maniwala, para matuto, para gumawa,
at para mag-grow, hindi para matakot na lang lagi. At para daw maging isa daw sa mga K para maging masaya is huwag tayong mag-expect sa iba, sa kahit kanino. Like, kumbaga, huwag tayong mag-expect. Kung magbibigay, salamat. Kung hindi, okay lang. Kasi hindi naman tayo nag-expect eh. Kasi 'di ba masarap masarap sa pakiramdam kapag merong magbigay, kumbaga, merong dumating na hindi mo naman ine-expect or inaasahan. So, anyway, ayun lamang po yung aking video sa ngayon at maraming salamat sa panonood. God bless. Ito pa pala mga ka-blessings, ituturo ko din sa inyo, ito na, kasunod na pala, kung paano kung paano i-activate. So, after dumating ng inyong Visa card, kailangan nyo pa yan i-activate. Kailangan nyo pang i-activate para makonect siya sa ating Visa card. Para yung ating GCash number ay makonect sa ating Visa card. So, ito yung tuturo ko sa inyo ngayon dito sa next na video. Dito tayo sa activate. Ayan. So, una, open natin. So, ito after nyong ma-receive yung inyong GCash card, ito na yung next na gagawin nyo. Open nyo yung inyong GCash app. Then, ilagay nyo yung inyong GCash number. Then, itype nyo yung inyong GCash PIN or password. Then, click nyo yung profile sa gilid, sa baba, sa right side. Yan. Then, click natin yung My Link Accounts. Then, click nyo yung GCash card. Then, scroll kayo konti. Yung pangalawa, i-click nyo yan, yung Link My Card. Yan, Link My Card. Then, next, magsisend sa iyo si GCash ng OTP. Tingnan nyo sa message nyo at i-type nyo dito. 6 numbers yan. Then, after nyo i-type yung OTP, click nyo lang yung submit. Yan, click submit. Then, dun sa inyong GCash Visa card, i-type nyo yung last 4 digits of card. So, yung last 4 digits of card mga ka-blessings. So, last 4 digits of card. So, yung ating Visa card, meron niyang numbers. Yung last 4 numbers, yun yung itatype nyo dito. Then, yung virtual account number, mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan banda yung virtual account number at saka yung last 4 digits of card. So, kung gusto nyo makita yung tinype nyo, i-click nyo lang yung mata na yan para makita nyo yung tinatype nyong number. Then, after nyo nang matype, click na natin yung next. Then, okay na. Sabi dito, GCash card link. So, ibig sabihin, na-link nyo na or na-connect nyo na yung inyong GCash number sa inyong GCash Visa card. So, okay na. After nito, after nyo click yung okay, ganyan na siya. Wala na yan. Okay na yan. So ito mga ka-blessings, yung last 4 digits ng card nyo, ito yung nasa unahan. Nakikita nyo? Itong huli na to, yan, 4 digits yan. Yan yung itatype nyo doon sa last 4 digits. Tapos, yung virtual account number naman, ito yon. Yan. Lahat yan, itatype nyo doon sa pangalawa. Okay? So, makikita nyo yan dito sa likod ng inyong GCash Visa card. So, ito na, papakita ko sa inyo, nagamit na ng asawa ko yung kanyang GCash Visa card sa pag-withdraw. Sa pag-withdraw ng pinadala ko. So, kahit anong ATM machine, pwede nyong gamitin yung inyong GCash card. Yung iba may charge na 16, 18, 20, may charge po siya. Pero di ko lang ialam sa iba kung meron bang charge. Yan, so pagka-insert nyo ng card nyo, i-type nyo yung password nyo, then, yan, makakapag-withdraw na kayo. Ito, papakita ko lang sa inyo.
after niyang ma-link yung kanyang GCash number sa kanyang GCash card, ay nagamit niya na kaagad ito para mag-withdraw. So, ganun lang kadali mga ka-blessings. Ay, nakikita nyo, may 16 pesos na charge sa pag-withdraw niya. Kasi ano to, I think China Bank to. So, wait lang natin. Ayan. Pagkalabas ng card, makukuha nyo na din yung pera na, ayun na, i-withdraw nyo. Ayan. So, ganun lang po kadali mga ka-blessings mag-request ng GCash card, kung paano magkaroon ng GCash card, at kung paano i-activate or i-link or i-connect yung ating GCash number sa ating GCash card or GCash Visa card. So, ayun lamang po yung aking video sa ngayon mga ka-blessings. Sana after nyo to mapanood ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito. At kung meron pa kayong mga katanungan ay i-comment nyo na lang sa baba. Okay? At meron akong babasahing quote sa inyo. Sabi dito, "It's better to feel the hurt of honesty than to live in the false comfort of a lie." So, mas maganda daw na masaktan ng dahil sa katotohanan kesa naman sa kumbaga manirahan ka pero hindi naman siya totoo. Kumbaga punong-puno ng kasinungalingan. So, parang nonsense, parang wala ding kwenta, 'di ba? Mas maganda yung totoo kasi yun talaga yung totoo. Malungkot ka man, at least totoo yun. Yun talaga yung totoong nangyari, 'di ba? So, ayun lamang po yung aking video sa ngayon at maraming salamat sa panonood. God bless!